Panginoon. Gamitin mo lamang po ang inyong lingkod, Lord God, upang daluyan ng iyong pagpapala. Maraming salamat po sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakakatuwa. Bless ba kayo kanina? Natataranta ako. First time na naman to. Kasi kagabi, iba yung pinag-aralan ko. Pero nung pauwi ako kanina madaling araw, sabi ko, Lord, meron ka pa bang gustong sabihin? Meron ka pa bang gustong i-reveal para sa mga kapatid ko sa church? At binigyan niya ako ng isang mensahe. Kaya siguro nanginginig ako. Sige po, Ate Risa. Sino po dito yung marunong magtanim? Sige dyan. Sige dyan. Wala na pong iba? O sa Ate Grace. Yeah. Sige po, ano po yung pinakamabilis tumubo? Mustasa. Kangkong. Yes. Okay. Kalabasa. Di ba nakakatuwa kasi sa kalabasa or balatong tayo, yung nadami, pakwan. Kasi po, isang buto lang, pwedeng mamunga ng madami ang pakwan, ang balatong, at ang kalabasa. Amen po ba? It's about planting the seeds po with faith. Ang gusto kong ibahagi sa oras na ito. Ito po, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7, sabi dito, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So then neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who gives growth. Diba? Hindi ang nagtanim, ang nag-water, kundi ang Diyos pa rin. Kumbaga, gusto ko po itong ihambing sa pagbibigay natin sa Panginoon. Kasi God gave everything to us. Ano po yung mga binigay sa atin ni Lord? Uulitin ko ulit. As we count our blessings, trabaho, free oxygen. Like for example, ngayon, napakahalaga ng oxygen sa tatay ko na patuloy na nagbibigay ng buhay. Ano po? Kaya, napakalaking bagay na matutunan natin na ang lahat ng bagay binibigay sa atin ng Lord. Free oxygen. Diba po? Sa pagbibigay po natin, isa lamang itong bahagi para tayo nagtatanim. Katulad ng isang taong nagtanim. Pag nagtanim tayo at nagbigay tayo para sa gawain ng Panginoon, ang Lord pa rin ang magbe-bless sa atin. Parte lamang po kasi yun. Kumbaga, hindi siya obligatory, pero ito ay parte ng pananampalataya natin. Kasi naniniwala tayo that everything comes from God. Tama po ba? Kasi po, pag nagbigay tayo, naniniwala na tayo na kasi minsan yung iba-iba yung mali yung thinking nila. Tama po ba? Meron po ba dito hindi maliwanag tungkol sa inyo ang pagbibigay? Nauunawaan po ba natin ang tungkol sa pagbibigay? Gaano? Like we plant the seeds, we will reap. Mag-aani po tayo pag dumating ang oras. Kasi, and actually, we are continue. Nag-harvest po tayo. Kasi po, hindi po parang isang bagay na pananampalataya mo lang pero walang gawa. Useless po yun. Patay. Ang pagbibigay po ay isang pagtatanim para sa gawain ng Panginoon. Ito ay nagagamit para sa ikalalago ng mga salita ng Panginoon. At nawa ito ay matanim sa pinakamatabang bahagi ng puso natin para ang pagbibigay po ay maging kaligayahan ng puso ng bawat isang naririto. Hindi po ito isang kalugihan. Ito po ay isang way ng Panginoon para makita natin sa buhay natin. Ang pagbibigay ay pagpapala actually. Kasi ang gusto ng Lord, kung maalala po natin si Pastora Annie, Pastor, di ba yung asawa ni Pastor, yun lagi nating bisita?
Nelson, naalala niyo po yung sinabi niya noon na more on the Bible, ang teaching doon, it's giving. Kasi gusto ng Lord mawala sa atin ng greediness. Gusto niya matanggal sa atin yung pag-iisip na pinaghirapan ko to, ako to. Hindi, it's about God. Kapag gusto ng Lord mawala ang buhay mo ngayon din, kalas. Everything is done. Kaya yung pagpapala na natatanggap natin, yung biyaya ng hininga na meron tayo, at mga pagpapalang meron tayong skilled trabaho, yun po ay biyaya ng Lord. Parte lamang yung pagbibigay. We are enjoying the whole thing. Kaya po wag po natin panghinayangan ang pagbibigay. Kasi po ang sabi din sa Malakay chapter 3:10, ninanakawan po natin ang Lord. Kasi we are enjoying the 90%. The 10% we are giving to the church. Pero ang dami natin benefits. Tama po ba? Amen po ba? So planting a seed like you're giving in the ministry of the church, mag-aani po tayo in due time. Dapat nandun yung pasensya natin, nandun yung buong faith natin na what we are doing right now, darating ang oras na pagpapalain tayo ng Lord the way that we cannot imagine. Si Lord ang magbibigay. Kahit ano pa, unahin po natin ang Panginoon. Gusto niyong maranasan? Gusto nating maranasan yung pagpapala ng Lord? Give. Give. Kasi how we will multiply, paano magmumultiply yung buto ng isang kalabasa kung hindi po natin ito didiligan ng faith. Hindi natin ino-nurture. Sa puso po natin, it's not about the faith of spiritual growth, pero yung sa pagbibigay po natin sa Panginoon. Kasi dapat alam natin kung saan nanggagaling ang lahat ng bagay. Si Lord lang. Amen. Kaya kung magbibigay po kayo ng bukal sa inyong mga puso, na ang laging nilalagay natin sa puso natin, ito ay galing sa Lord. Parte lamang ito. Yun po ang maging instinct natin. At once, hindi lamang sa pagbibigay, once we help other people also. Hindi ko alam kung bakit gusto ng Lord i-ano niya sa akin yung bali tatlo yung gusto niyang imensahe sa oras na ito. I don't know kung sino yung taong nangangailangan. Hindi ko po alam eksakto. Pero tingin ko, meron taong nangangailangan dito ng tulong galing sa Panginoon. Pero ang gusto ng Lord na sabihin kung sino mang ito yung taong na to. Buksan niyo po ang inyong mga kamay para ang pagpapala ay dumating sa inyo. Yun lamang po. Salamat po sa Panginoon. As I struggle alone, they say I have nothing, but there are so wrong. In my heart I'm reducing, how I wish that you could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a road
po natin yung mga kaloob. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso, Panginoon, ng mga kaloob na ito, Lord God, ay binibigay namin ng buong puso, Panginoon, na galing mismo sa aming mga puso, Panginoon, bukal at walang pag-aatubili, Panginoon. Ito ay para sa gawain mo, sa ikalalago ng salita mo dito sa lupa, Panginoon. Nawa, Lord God, ang mga salaping ito ay magamit upang ma-reach out namin, Panginoon, ang iba pang mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. At nawa, Lord, ang mga taong hahawak nito, Lord, ay bigyan niyo ng knowledge and wisdom, Panginoon, para magamit lamang ang mga pananalaping ito, Lord God, upang ma-bless ang ibang tao at lumago ang mga salita mo. Muli, Lord God, dinadalangin ko mga kapatid namin, Panginoon, na naririto, ay pagpalain niyo financially, Panginoon, katagpuin ang mga pangangailangan nila, Lord God, and also mga pamilya nila sa Pilipinas, pamilya namin, Panginoon, pagpalain niyo po physically, Panginoon, emotionally, maging ang pagpapalang financial, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na magamit ito sa maayos na paraan, maging ang mga maghahawak, Lord God. Maraming salamat sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Next time, Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Meron po ba tayong mga pwede po ba nating matawag dito sa unahan? Para magpakilala ng pangalan kung saan po nag-work. Dati na siya. Okay. Kung may bago man, Kasi si Ate Joy. Ate Joy, alik na. Pangalan tsaka kung saan ka nagtatrabaho. Para ma-open po namin kayo sa aming UICSGM ministry. Sa ano niya, tutorial, sa ano. Name lang pe. Si Kasi. Mamaya pag-usapan natin. Kaya pala kayo si Kusel. Sabi niya. Kaya kasi gumising na maaga. Hello po. Good morning po. Pasensya po. Maiyakin talaga kasi ako. Na-invite lang ako ni Sir Richard. Bali, nag-work po ako sa coffee shop. My name is Mary Joy po. From Bicol po. Thank you po. Thank you sa buhay mo, Ate Joy. Sabihin ko lang po na, sana po ay dito yung una at huli niyong pagpunta sa USHGM. Welcome po kayo. Naway, mapapagpatuloy natin ang pagsasaliksik sa buhay ng Panginoon. Amen. Sabayan po natin natin mga kapatid.